Yan po ay kapisahan ng duglugan ni Apostol San Pedro. Hindi lang po yung tao, ngunit yung office ng Santo Papa na siyang nakaupo doon sa duglugan ni San Pedro. So kaya po ang ipinagdiriwang natin ngayon sa araw na ito ay hindi lamang ang tao, ngunit yung posisyon na kinabibilangan na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghelyo nito. Sa bato ito, itatayo ko ang aking simbahan. Bahagi yun. Ano yung mahalagang pagkilala ng simbahan na tinayo ni Jesus? Una, ay dapat naroon sa Jesus. No? Dapat naroon sa Jesus. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang pagkilala kay Kristo sa hindi lamang sa ating pananampalataya, ngunit na bahagi ng aming paglalakbay sa daigdig na ito. Kaya din po ay pagkakataon na saan ay huwag natin kalimutan na sa ating pag-inilay, lalo na sa ating mga gawain, hanapin natin si Kristo. Nasaan na si Kristo? No? Kasi kung wala si Jesus, ay hindi rin natin makita yung pagkilos ng simbahan. No? Kasi maging bahagi lang ito ng anumang uri ng kaisipan, ideology, o gawain, activity, na katulad din ng anumang uri ng kaisipan o ng gawain na kinukuha ng pang-araw-araw ng pagkilos. Pero iba yung nandito si Jesus Cristo. Iba yun na makita mo. Sabi nga, yung karanasan kasama si Jesus. Sana makita natin ito sa pang-araw-araw natin pamumuhay. At siguro ngayon, bago tayo matulog every night, siguro itanong din natin sa ating sarili, nakita ko ba si Jesus sa maghapon ito? Saan ko nakita yung presensya ni Jesus? Pero yun ang huwag natin kalimutan. Baka kasi marami na tayo naalala, pero wala si Jesus doon. Maliwanag kaya sinabi kay Pedro, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng bato ito itatayo ko ang aking simbahan, sapagkat nakita niya ang Kristo, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Kasi ano lang sa ating iba, kayo ay propeta. Kayo ay si Elias. Ikaw ay si Juan Bautista. Mahalagang mga tao ito sa ating pananampalataya. Pero hindi yun ang higit na mahalaga. Higit na mahalaga yan si Jesus Cristo. Kaya yun din ang maging bahagi natin sa ating pagtulong. Kung may panahon tayo ng mga pagmilay. Pangalawa ay sabi nga po rito na
ipinamanig sa buong Metapala sa biyaya ng pagkilos. Yung sinasabi namin yung Pedro, kasi sabi nga natin yung unang pangalan ni Jesus ay Simon. Nabanggit ko po ito sa mga katekisya, yung pagbabanggit ng pagbibigay ng pangalan ni Jesus, pag-iiba. So, yung kung tawagin natin ay yung Cephas, Pedro, ibig sabihin yung bato. Pero yung original na pangalan ni Jesus ay Simon. Later on, binigay ng pangalan Pedro. Pero sa ngayon po, sa mga galubas sa banal na kasulatan, yung original na ginamit ay Cephas. Greek. Kasi ang Pedro, Petrus, Latin. Most probably daw, ang ginamit na salita, bagamat translation natin, sa atin ay bato o Pedro. Pero yung ibig sabihin ng Petrus, Latin, Cephas, Greek. Transliteration lang natin ay Pedro, pero concept, ang ibig sabihin talaga ng ngayon, bato. Ito yung bato kinalangayuan ng simbahan. Kaya bahagi o palagi yung pakikisa natin kay San Pedro na pinangunahan na may kasalukuyan ng Santo Papa. Kaya ipanalangin din po natin ng Santo Papa sapagkat ngayon ay mayroon siya pneumonia. Pneumonia ngayon. Akala natin ay medyo magagaan, medyo mabibigat. Kaya kapag hindi ko natin naaalagaan anumang uri ng sakit, ay kinakailangan na natin na pangalagaan, huwag natin malitin. Alam nyo, kalimim itong ating nakaraan salot ay COVID-19. Ano yun? Respiratory, parang pneumonia rin yung bahagi yung 100 years ago. 100 years ago ba o 200 years ago? Ano yun? Spanish flu. No? Yun ang mga tumira rin sa atin o nagkataon lang medyo nakakaagad yung ating katawan. Pero ano mang uli ng sakit, ay kinakailangan natin yung pangalagaan. Pero bahagi yun ay pagdasal natin ang ating Santo Papa. Medyo may edad na rin ang ating Santo Papa. 80 plus na rin. Kung hindi ko nagkakamali ay 85. So kaya pakikiisa palagi sa pagkilos ng Santo Papa. Kaya nga bahagi ng ating pagtugon yung bawat kasi mga apostol o bawat mga obispo. Always yung itinatanggap natin yan in communion with the Holy See. Collegiality with the Pope. Ang luglugan ni San Pedro. Pangatlo, bahagi yun na kung saan ay ang pagkilos ng simbahan as an institution. Bahagi yun ng pagtugon na alin, yung simbahan na alin,
Well, sabi nga po natin, hindi naman po ang building na ito. No? Ngunit tayo, mga mananampalataya, we are the living stones. No? Ang Iglesia ng Diyos. Iglesia. No? Kapag sinabi natin Iglesia, bahagi din po ng pagkilos natin, yung gathering of people na sumasamba sa Diyos. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Alin, sabi nga na nagdanais na tumugon sa panawagan ng Diyos, naglalakbay tungo sa kabanalan. At doon ang binali ito, walang kapangyarihan ang kamakayan. Walang kapangyarihan ang demonyo. So, bahagi nito na kung saan ay makita po natin na ang simbahan na ito ay ang simbahan naglalakbay patungo sa kabanalan. Kaya, yun ang tingnan natin. No? Pinababanal ba tayo? No? Pinababanal ba? Pinapalalim ba yung ating kabanalan? Bahagi yun kung saan ay makita po natin. No? Hindi lang pinanatili. Pinakailangan natin pinalalalim. Kaya ngayon yung panyaya ni Jesus, no? Pumalawin ka. No? Pero yun ang bigyan natin na hindi ng pagkatanaw. Yung pagkilos sa kung saan ay makita mo natin, hindi lang ito isang samahan ng mga tao na magkakatipon, pero ito yung samahan ng mga tao sumasamba sa Diyos na nagdanais tumaan sa daan ng kabanalan. Kaya sana po makita natin ay tayo ay patuloy na lumalalim sa kabanalan. Patuloy na umiiwan sa lahat ng uri ng kasalanan. So, bahagi ko nito. Kaya nga sana pakinabangan din natin yung mga sakramento na ipinamamanin ko sa atin. Ngayon, malapit na naman ang Kwaresma. So, isa sa mga kalimitan na pakinabangan natin, kalimitan palagi natin tinatanggap ang sakramento ng pangungumpisal. Kung paano tayo maging banal, nagkakasala, mangumpisal ka. Asa, kung kayo nagkasala. Mabigat man o maliit, ay mangumpisal tayo. Kasi yung nagpapabanal sa atin. Huwag na natin bilangin kung ilang tayong beses na nagkasala. Bilangin natin ang kung kailan bahagi na kung saan yan. Pinapakinabangan natin yung biyaya na pinamamanig sa atin. At pinapaalala ngayon sa panahon ng Kwaresma. Sa March 5 ay simula na po ng ating Kwaresma. Kaya po yung inyong mga palasmas pwede na pong talim dito. So, maaaring bahagi yun. At ano yung paalala? Magsisi at tumalikod sa kasalanan. Asa natin higit na magagawa yan? Sa sakramento ng kumpisal. Yun ang maliwanag na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. So ito yung itulog natin sa harapan ng buong ikapan. Una, makita natin yung pagkilos ni Kristo sa pang-araw-araw nating buhay. Pangalawa, bahagi natin ang pagkisa natin sa luklukan ni San Pedro, the office of the papacy. At pangatlo ay
Ang simbahan na ito ay ang simbahan na tumutulong sa atin na maging banal.